Nakipagpulong si Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Margarita Huico sa Department of Justice upang tignan ang mga legal na aspeto sa pagbuwag ng small town lottery. Layunin umano nitong matiyak na walang magiging problema sa hinaharap lalo't may mga kontratang ibabasura sa pagpasok ng bagong lottery game. Magugunitang ipinabuwag mismo ni Pangulong Aquino ang STL dahil nagiging front umano ito ng illegal numbers game na wetting. Maging sa DILG at Office of the President ay may mga inisyal na silang pag-uusap hinggil sa pagbabago sa lottery game ng PCSO. Una nang nabanggit ng PCSO na nasa pinal na silang pagrepaso sa implementing rules and regulations ng bagong lottery game na Loterya ng Bayan. Samantala, para naman sa ating Panahon TV Express, narito muli si April Enerio. April? Audrey, bukod pa sa binabantayan nating shallow low pressure area, ay umiiral rin ang hanging habagat na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sa lagay ng panahon natin ngayong Miyerkules, ang Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang moderate to heavy rains at thunderstorms. Ang Southern Luzon naman kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng occasional light to moderate rains at thunderstorms, habang natitirang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Northern at Central Luzon, ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pakidlat-pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. At actually, kadadaan-daan lang ni Pag-asa weather forecaster Nicos Peñaranda, at ayon sa kanya ay yung tuloy-tuloy na pag-ulan sa Cebu kahapon, ngayon ay humupa na, pero dagdag pa niya, maging handa daw ang mga Cebuano natin dyan dahil may mga posibleng thunderstorms mamayang hapon o gabi. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Magbabalik ang Panahon TV Express ng Metro Manila Development Authority ang isang bagong website kung saan maaring i-report ang mga reklamo sa mga tiwali, gayon din ang papuri para naman sa mabubuting traffic enforcers at iba pang kawani ng ahensya. Layunin ng programang Metro Solusyon ng MMDA na hikayatin ng mga mamamayan na makiisa sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa Kamaynilaan gaya ng korupsyon, public safety at kalinisan. Para sa may mga reklamo, kailangan sundin ang step-by-step na proseso at ibigay ang mga kinakailangang impormasyon gaya ng mga sumusunod. Buong pangalan ng inirereklamo, salaysay ng nangyaring insidente, mga batas na nilabag, mariring maglagay ng mga larawan at video. Pero bukod sa mga reklamo, hinihimok din ng MMDA na i-report sa kanila ang mga mabubuting kawani. Layunin nitong mahikayat ang mga kawani ng MMDA na gawin ng wasto ang kanilang mga trabaho sa ikaaayos na rin ng mga lansangan ng Metro Manila. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Ako po si Audrey Goriseta.